kapatid, isa na nga pong ganap na bagyo ang binabantayang sama ng panahon ng Pag-asa. At dahil dito, magpapaulan ito sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Yan at iba pang mga update mula sa ating resident meteorologist at weather Tito Alvin Pura na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin. Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo. Nandito na nga ang ating ika-4 na bagyo. Ngayong July, ito ang bagyong Quiapo. Yang ay yung binabantayan nating low pressure area. Kagabi, around 8 p.m., itinaas ng Pag-asa yan sa Tropical Depression category at naging bagyo na nga. Sa ngayon, napanatili po niya ng Tropical Depression category na may taglay na lakas na hangin na nasa 45 km per hour. Malapit sa kanyang gitna at minsan, may mga pagbugsong umabot sa 55 km per hour. Ito po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 960 km east ng Central Luzon. At wala pa po yung direktang epekto sa atin, pero yung kanyang trough o extension ay sumasabit na dito sa eastern section ng Southern Luzon, ang Bicol Region, kasama po dyan ang Eastern Visayas. Samantalang patuloy pong nagpapaulan sa malaking bahagi ng ating bansa. Ito pong habagat o southwest monsoon na pinapalakas ito pong bagyong Quiapo. Ang bagyong Quiapo po ay patuloy na kilos pa kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour at inaasahan nga natin na didikit o lalapit dito sa hilagang bahagi ng Luzon ngayong Friday hanggang Sabado. At meron po yung possibility na sumabit dito sa Northern Luzon o sa mga isla dito sa extreme Northern Luzon. Kaya yan po ay inaasahan natin na magkakaroon ng direktang epekto sa ating bansa. Posible po yung ating malalakas na bugso ng hangin na may kasamang malalakas na pag-ulan, particularly dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Maliban dyan, magpapalakas din po ito ng habagat o southwest monsoon na patuloy ngang nagpapaulan dito sa kanlurang bahagi naman ng ating bansa. Ito pong bagyong Quiapo ay inaasahan natin na makalabas ng ating area of responsibility by Saturday hanggang Sunday. At kahit nasa labas na po yan ng ating area of responsibility, meron pa rin epekto yung ating habagat o southwest monsoon. Dahil po sa habagat natin, magpapatuloy po ang maulap na panahon at mga posibleng mga pag-ulan. Malalakas po yan kapag meron tayong thunderstorms sa malaking bahagi na po yan ng Mindanao. Lalong-lalo na sa areas po ng Zamboanga Peninsula, ang Soc-Sargen area, maging dito po sa area ng Maguindanao, kasama po dyan ng Lanao, maging dito po sa area ng Sultan Kudarat, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng BARMM. Kaya doble ingat pa rin po tayo mga kapatid dahil patuloy po yung mga pag-ulan natin dyan at nitong mga nakaraang araw pa ay nag-uulan na po dyan. Kaya mataas na po yung ating mga tsansa ng mga flash floods, landslides, ang pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga mabubundok na lugar. Samantalang, ang habagat din po ay nakaka-apekto sa Western Visayas, kasama po dyan ng Negros Islands at Panay Islands, maging dito sa Palawan, kasama na po dyan ang Central Visayas, na kung saan posible rin po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Ang Eastern Visayas naman ay apektado ng trough nitong binabantayan nating low pressure area at maabot din po yan dito sa general area ng Bicol Region. Ang Mindoro po, meron din tayong mga pag-ulan dyan dulot ng habagat o southwest monsoon at padadagdagan pa yung ating mga pag-ulan dyan sa mga susunod na araw. Samantalang ang natitirang bahagi ng Luzon, maliwalas pa naman yung ating panahon maliban lang sa mga pulo-pulo at mga isolated na pag-ulan at thunderstorms. Pero again, ito pong hilagang bahagi ng Luzon, kailangan natin maghanda dyan dahil habang papalapit po ang bagyong Quiapo, meron tayong mga posibleng malalakas na pag-ulan dyan at mga pagbugso ng hangin, lalong-lalo na sa Biyernes hanggang Sabado. At habang patawid po ang bagyong Quiapo dito sa itaas na bahagi ng ating bansa. Magandaan po natin yan mga kapatid. Ngayong araw na ito sa Metro Manila, magpapatuloy nga ang maliwalas na panahon, magiging maganda po ang sikat ng araw sa umaga hanggang tanghali at posible po yung ating mga pulo-pulong mga pag-ulan at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, ugalin po natin ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Sa darating na Biyernes, habang lumalakas po yung ating habagat, posible na po yung ating mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms at magpapatuloy po yan sa ngayong weekend dito po sa Metro Manila. Kaya sa may mga lakad, iayon po natin yung ating schedule sa mga posibleng pag-ulan ngayong weekend. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ako po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Mga kapatid, Tito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.